Hi guys! Good morning! Panibagong araw ng pag-farming tayo ngayon at kakatapos lang ng bagyo dito guys at medyo uminit na. Ayun o. So meron lang ako napansin guys dun sa mga naunang video na may nag-comment dun kung ano yung ginagamit ko dito tuwing gabi. So may nag-suggest na dapat daw kumuha o bumili ako ng flashlight. Actually guys, meron na akong flashlight na ginagamit. Ito. Kung makikita nyo guys, ito. So, gamit-gamit na to guys for the last 4 years. Ginagamit ko to dati tuwing namamana kami paggabi. So, ito yung forma niya guys. Ito guys ay rechargeable. So, itong ginamit naming battery ay battery ng motor. Tapos, ito pinalibutan naming lahat ng epoxy. Tapos iba na rin yung ilaw niya sa loob guys, LED na. Tapos itong salamin niya ay hindi yung plastic. So napaka-reliable talaga nito guys kasi minsan lang to nasira sa battery lang. Kasi yung battery talaga nito guys is rechargeable lang, minsan nasisira. So ito lang yung napapalitan. Tapos yung LED. Pero yung LED sa loob ng 4 na taon hindi pa to napapalitan. So ayan guys, oh. Sobrang liwanag nito guys sa gabi. At kahit nasa ilalim ng dagat, sobrang liwanag nito. At ito yung charger na DIY charger na ginawa. Medyo luma na. Pero gumagana pa yan guys. So sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit ko dito tuwing gabi, ito guys, most recommended ko talaga to kapag yung farm nyo is medyo malayo talaga sa mga tao o sa mga bahay-bahay. Kasi ito, kapag ginamit mo to sa gabi, sobrang layo nang naaabot niya guys. So talagang gamit na gabi to dito sa farm kasi medyo malayo yung mga kapitbahay namin dito sa farm. So guys, kumuha na rin ako ng bagong alaga natin dito sa farm kasi nakukyutan ako sa kanila guys. Sobrang cute nila. Yan yung ating mga bantam na kinuha ko o hiningi ko sa auntie ko guys. Buti na lang binigay niya sa akin, babae at lalaki. Ito guys ito sila guys ay fully grown na bantam na. So nagbe-breed na sila. At yan, at inaantay ko na lang na mangitlog yung babae. Sabi ng iba, ito daw ay lucky charm kasi cute. Pero ang hindi alam ng iba guys, maganda din to sa market kasi itong pares is may 1.5 din ang price. Medyo mahal din ang presyo kapag pares. At saka yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa bantam guys ay sobrang low maintenance lang talaga sila guys. Kahit bumili ka ng mamahalin na feeds, hindi mo sila basta-basang mauubos. Mga 1 kilong feeds, yung 1 kilong feeds ko dun guys, mag-aapat na araw parang wala pa lang nakuha. So, yun yung kagandahan dito sa bantam guys. Madaling alagaan, tapos sobrang mura ng maintenance. So, sana maparami natin yung mga bantam natin guys. Kahit 2 lang muna yung panimula, okay na yan. Kasi dahan-dahan lang muna tayo sa pagbe-breed. Huwag munang maramihan kasi baka hindi kayanin sa budget. Guys, meron din akong good news dito sa ating native na mga manok. Kasi naglilay na ng eggs yung mga babae. So excited ako guys kasi ito yung kauna-unahang babae na native na naglilay ng eggs. Tingnan natin. Ayan po sila guys. So ayan guys. Ito po yung kauna-unahang itlog dito sa farm. Ayan po.
So ito po yung unang drop ng itlog dito sa ating mga native na manok. So isa rin to sa mga padadamihin natin dito sa farm kasi masarap din ang karne ng native na manok, guys. So ang nakita kong ng itlog, guys, ay itong ating Spangle. So yan, itong babae na to. Yun ay wala pa po. Ito po ang unang ng itlog. Kasi ako, guys, kasi unang drop ng itlog yan sa ating mga manok dito sa farm. So hopefully maparami natin sila. At sana hindi na ulanin, guys, kasi makikita nyo naman yung nilagay kong bubong sa kanila is itong yero lang. Sana hindi ulanin kasi para hindi mabasa yung mga itlog tulad din dito sa kabila. Tsaka dito sa ating mga bantam, lalagyan ko pa ng paitlogan. Tsaka, guys, i-update ko na rin kayo doon sa ating itinanim na Madre de Agua. Kasi magdadalawang linggo na rin nang tinanim ko yung Madre de Agua. So ito na po, guys, yung update ng ating Madre de Agua. Ito po. Malaki na po yung iba. Ito na yung simula. Tapos malalaki na yung ibang dahon. Ayan po. Yung ating Madre de Agua. Sa mga hindi pa nakakaalam sa Madre de Agua, maganda din tong alternatibong pagkain para sa ating mga alagang mga manok kasi maganda din ang vitamina na ibibigay ng Madre de Agua. Yung ating asola is hindi na po ako gumagamit ng asola sa ngayon. Yung ginagamit ko po muna itong Madre de Agua. Ito pa po. Meron na po siyang maliit na parang tumutubong maliit. Ayan po. At meron pa rin po dito sa kabila. Ayan po, meron na. Dito meron na rin maliit. Ayan po. So medyo madami-nabi na po yung tumubong Madre de Agua. Ito po pala yung bantay natin sa farm, guys. Kasi medyo malalayo nga tayo sa mga tao o sa mga bahay-bahay. So kailangan po natin ng bantay na aso para merong magbantay sa ating mga manok. Ayan, chukoy, 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 chukoy. Yan po. Mahilig po yan makipaglaro. Yan, syempre, guys, hindi magpapuhuli itong ating mga Rhode Island Red. Update na rin sa ating mga Rhode Island Red. Nakita naman, malakas na po silang mag-breed. So, ang napapansin ko kasi dito sa mga Rhode Island Red, guys, kapag yung mga lalaki is pumapatong sa mga babae, yung mga kasama niya mga lalaki is pumapatong din sa kasama nila mga lalaki. So, hindi ko alam, guys, kung ganun talaga yung mga Rhode Island Red o baka dahil kasi simula pa lang nilang matutong mag-breed. So, hindi ko alam, guys, kung ano yung dahilan kung bakit sila ganun. Kasi, guys, sa mga native na manok o sa mga Texas, nagagalit yung ibang lalaki na may pumatong sa babaeng manok. So, ito, guys, kapag pumatong yung isang lalaki sa babae, tapos mayroong isang lalaki na pumapatong naman doon sa pumatong na lalaki doon sa babae. Tama ba yung explanation ko, guys? Basta nakita nyo naman, guys, kanina. So ito po yung update sa ating mga Rhode Island, guys. Ayan po sila lahat, guys. Ayun pa yung iba doon. Sa nakikita ko, guys, nasa mga 60% ng ating mga babae na Rhode Island Red yung pumapayag na magpa-breed. So yung iba, kasi hindi naman pare-pareho yung edad nito, guys, kasi meron dito na nahalo yung second at saka yung third batch. Yung first batch, ito yung malakas na talagang magpa-breed. At meron lang na ihalo dito kasi medyo malalaki na. So nasa mga 60% ng babae na mga Rhode Island Red yung nagpapa-breed na, guys.
Ayan po sila tumatambay dito. Ito po yung ating first batch na Rhode Island Red. Ito po ay malakas na pong magpa-breed. At nasa mga halos 2 kilo na po yung bigat ng babae na ito. Op, relax, relax. Ayan guys. So hopefully next month guys, makita ko ng may mag-drop ng itlog dito sa kanila. So abangan natin yan next month. Ayan po yung ating babaeng Rhode Island Red. Ito naman yung ating barako guys, na lalaki na malakas talagang mag-breed. Grabe ito lalaki na to. Kahit 2 babae sa 1 minuto kaya. O baka 3 pa. Ito po guys. Medyo nasira yung beak niya, ewan ko kung bakit. Pero sobrang laking manok nito guys. Pag nagsimula nang mag-drop tong ating mga babae na Rhode Island Red guys, yun na yung panahon na makapagbenta tayo ng mga itlog. I'm sure na marami din na naghahanap ng mga itlog guys, pero yung unang drop nito sigurado fertile eggs lahat, kasi hindi ko sila ginagamitan nung pangpaitlog na feeds guys. Ito ay normal breeding lang po. Okay guys, maraming salamat sa lahat sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay Jim Views, lagi nanonood na yung video ko. Sir, maraming salamat. At yung mga kasama ko sa Taiwan dati, yung mga ka-farmers natin dyan sa Taiwan, dito din sa Pilipinas. Yan, maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin yung bell notification para maging updated ka sa mga video na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Yan, sana guys, suportaan nyo pa rin yung channel na to, at please, hinihikayat ko po kayo na i-share ito sa mga kaibigan ninyo para maging marami tayo dito sa ating bahay. Yan guys, so maraming salamat. Happy farming! Bye bye!